I-start na magluto ng aking husband ng bok choy silang. Ayan, kung ano po yung bok choy, makikita nyo po isa-isa, makikita nyo kung ano ang mga sahog, ano ang importanteng ingredients, at ano ang mga sahog nito, at ano ang medyo kahawig na luto niya, at ano yung naging distinct na itsura niya at possible na lasa niya. Kaya siya ay naging bok choy naman ang tawag. Hindi siya karaniwan kasi na niluluto kaya hindi siya karaniwan kasi kailangan mo siyang lutuin ng may press na dugo. Okay, tapos eto na po tayo sa pag-check ng ating niluluto. Ayan, nakita nyo meron na siyang liquid oil. Okay, ito na po uli ang ating present status ng ating batsoy. Yan. Parang pag tinignan natin sa unang tingin at sa unang ingredients, para siyang tinola. Ayan, ito na po yung naiibang ingredients ng ating batsoy. Okay, hello. Magandang araw po mga ka-neighbors. Ito naman po at magluluto naman tayo ng isang specialty ng asawa ko, at siguradong masarap yon dahil hindi karaniwang niluluto. Yan, ang ilan ay luluto po namin ay bok choy. Ayan, Bok choy ng silang. Bok choy po ng silang. Okay. Pero syempre, before anything else, ay thank you po muna uli sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. At doon sa mga napapadaan, salamat din po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos namin. At sana po ay nagugustuhan nyo. Teka, hininaan ko lang kasi malakas yung pagkakaapoy. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa aming 6421 TV. Okay, sige po. At kami ay mag-i-start na magluto ng aking husband ng bok choy silang. Ayan, kung ano po yung bok choy, makikita nyo po isa-isa, makikita nyo kung ano ang mga sahog, ano ang importanteng ingredients, at ano ang mga sahog nito, at ano ang medyo kahawig na luto niya, at ano yung naging distinct na itsura niya at possible na lasa niya. Kaya siya ay naging bok choy naman ang tawag. Okay, mag-umpisa na po tayo sa pagluluto ng ating bok choy. Siyempre, na-prepare na po yung bawang, sibuyas, luya. Ayan, nag-uumpisa na po siyang mag-gisa. Master Chef. Mainit. Mainit na nga talaga. Dati nung nagluluto kami ng isang araw, naka-jacket pa kami eh. Ngayon hindi, pinapawisan na kami. Yan, medyo umaamoy na yung ating bawang again. So, sunod na natin ng sibuyas. Hininaan ko apoy mo. Kasi ang init na kanina eh. So, ayan, sibuyas naman. Lumalabas na po ang napakabangong amoy. Lalo na mamaya kapag inilagay na yung luya. Kumpleto na yung masarap na amoy at lasa niya. Okay, with the luya ay inihulog na po din. Mapapaso ang aking lagayan. Ayan, bawang, sibuyas at luya na po yung ating sangkap na nakalagay. Dito na kami nagluto mismo sa isang kaserola na ganito kasi kung sa kawali hindi masyadong nakatakip yung takip niya, kailangan nating palambutin yung ating sangkap. So mas maganda kung kaserola na.
Then, eto na po yung ating prime ingredient. Siyempre, ang pork ribs. Medyo napalaki yung mga gayat, pero okay na rin kasi pag lambot naman niya, maghihiwa-hiwalay din almost yung yung karne niya. Oops. So, ayun, nailagay na 1 kilong ribs ng baboy. Tapos, tak, paminta. Nasisinghot ko. Hahatsingin ako. So, yung paminta, syempre, ay nasa sa option din po ng magluluto at ang kakain. Yung dami. Asin, naglagay na rin po ng asin. Kung medyo maalat-alat kayong kumain, pakidagdagan na lang po. Mas masarap ang patis. Hindi tayo magamit ng patis. Ayun, sabi niya, mas masarap daw sana ang patis. Oo nga naman, kasi talagang malasa siya. Kaya lang, hindi kami gumagamit ng patis kasi nga po, marami ng bawal. Di ba ang patis may additional ingredient yun ng mga MSG. So, asin na lang po kami. Anyway, kapag po naman kompleto kayo sa Ricardo, at saka doon sa mga, ayan, yung mga natural na pampalasa, asin at paminta, ay makukuha po natin yung lasa na na masarap, na walang mga additional na pampasarap, pampamagic. So, takpan po muna natin and then aantayin natin siya na mag-cook, magmanti-mantika o lumambot. Ayan. Okay, tapos eto na po tayo sa pag-check ng ating niluluto. Ayan, nakita nyo meron na siyang liquid oil. So, ayan, magpe-prepare na po tayo ng pansabaw at lalagyan na po natin ng sabaw. Ayan, diyan na po manunuot yung mga lasa. Oops. So, ayan. So, bali, ayan, tatakpan na lang po uli yan at aantayin po natin lumambot yung ating pork. Okay. Another waiting, period. So, ayan. Okay po. Tingnan natin ang ating niluluto. Bale, from time to time, tinitingnan ko yan at minomonitor ko kung malambot na yung ating pork. So, ngayon ay atin pong, kanina kasi medyo malambot na pero parang medyo may kaunti pa. Ngayon, ayan, okay na siya. Malambot na. So, pwede nang ihulog yung ating additional sangkap. Okay. Ito na po ulit tayo sa ating nilulutong batsoy silang. So, aray ko, natalsikan ako. Bali, ito po, inihuhulog na sa kasalukuyan yung ating papaya. Papaya po yung ginagamit na panglagay sa kanya. Mas masarap po kasi. Papaya or sayote. Pero, pwede ring lagyan siya ng sayote. Kaya lang, mas masarap po kasi kung talagang papaya ang ilalagay. Tapos, ayan, inilahok na rin po ang siling pangsigang. Napakalaking bagay din po yan na hindi dapat mawala doon sa niluluto natin. Palalambutin ng papaya. So, okay. Tinakpan po muna uli dahil palalambutin natin ang ating papaya. Ayan.
Tapos, hindi pa tapos yan. Akala nyo matatapos na yan after lumambot ang ating papaya. Meron pa po yan at antayin nyo kung ano po yun. Para kasing after nito na lumambot yung papaya, finish na. Pero there's more. At yun ang dapat nyong abangan kung ano at kung paano. Kasi yun po yung magdadala ng sarap doon sa ating bok choy silang. Okay. Okay, ito na po uli ang ating present status ng ating bok choy. Yan. Parang pag tinignan natin sa unang tingin at sa unang ingredients, para siyang tinola. Di ba ang tinola ay manok, ay ito ay parang baboy kasi yung sangkap niya. At saka bok choy ang tawag sa kanya. Kasi nga, merong naiibang ingredients para maging bok choy ang tawag sa kanya. So, okay, ito na po ang sinasabi ko sa inyo na antayin nyo kung ano ang ilalagay niya pa. Ayan, eto na po yung pinaka naiibang ingredients ng ating bok choy. Dugo po yan ng baboy. Press na dugo ng baboy. And salamat doon sa pinsan ko kasi inihanap niya talaga ako ng dugo ng baboy. Yan. Continuous po yung paghalo sa kanya para hindi siya mamuo. Yan, ganyan. Tingnan nyo po siya maya-maya kapag nagsulak na at kapag naluto na at meron pang additional. Ano lasa? Masarap na. Ha? Ang sarap daw. Ay talagang palagay ko yung napakasarap kasi nga po ay may sabaw plus talagang ano siya, hindi siya karaniwan kasi na niluluto kasi kaya hindi siya karaniwan kasi kailangan mo siyang lutuin ng may press na dugo, which is hindi laging available kapag pupunta ka sa palengke o sa supermarket yung dugo. So, yun yung ano doon, talagang inaantabayanan ay hindi naman pwede na wala noon dahil yun yung pinaka-importanting ingredients niya para siya itawaging bok choy. Yan, ito na. So, okay, bale, pasulakin lang natin ng konti para siya ay makonsidered na lutong-luto na. Ayan, sumusulak naman na siya anyway nung inihulog natin yung dugo. Pero, ayan, antayin natin ng konti pa. And so, okay na po. Ayan na po ang aming ipinagmamalaking bok choy silang. Kumukulo pa, pero mamaya sisintensyahan na namin mag-asawa. Okay. Ay, pawis. Ang init na po talaga. So, kaya na lang po mga ka-neighbors for today. And nakaluto na po kami na husband ko ng bok choy silang. So, from the beginning naman, sana nakuha nyo po or nasundan nyo yung aming pagluluto para po kung halimbawa testingin nyo magluto, ay makuha nyo po ng ganon ka-perfect. Ganon ka-perfect gaya nung ginawa ng husband ko sa video. Okay, sige po. Salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa 6421 TV. Bye-bye po. Salamat!